Nung una po sobrang saya ko kasi sabi ko, eto na, yayaman na ako. Sabi ko, ganun yung ano eh. Yun yung talaga yung goal ko talaga eh. Makapag-ipon, tapos at the same time, ma-improve ko yung communication skills ko na English. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang kakwentuhan natin in this episode, isa pong kababayan natin na naghahanda ng umalis ng Canada. Okay, dumating siya dito. 2 years yung kanyang work permit. And unfortunately, hindi na raw po i-extend ng kanilang employer yung kanilang kontrata. So I think, 2-3 buwan na to go. At siya ay naghahanda ng lumipad pabalik ng Pilipinas. Welcome to In a Nutshell! Si Otep, pero ang tunay niyang pangalan, Joseph Tapar. Tapar ba? Tama ba mag-pronounce ko? Apo, Otep? tama po ma'am. O yan. Pero tawagin nilang natin siyang Otep. Okay. Thank you, Otep, for being here. Kamusta po? Kamusta po? Okay. Kamusta ka na? So hanggang kailan ba ulit nga yung permit mo muna? Ano na lang po kami, 2 buwan na lang po in total. 2 months na lang. Opo. Sige. Bago natin puntahan itong pinagdadaanan mo ngayon, preparing to go back to the Philippines, balikan muna natin yung pag-umpisa mo dito sa Canada. What Okay. brought you to Canada? Tsaka anong ginagawa mo dito? Yan. Yun nga po. Nung una, parang kumbaga, all my entire life, hindi ko talaga akalain na makakarating ako ng Canada eh. Mhm. Kasi po, nung sa Pilipinas po, ako, agriculture student po ako. Okay. At saka kung alam niyo po ba yung Bagyong Rolly na tumama sa Catanduanes? Anong taon yun? Ako, hindi ko na maalala. Pero okay, biktima kayo nun? Opo, 2020, November 1. Araw ng po. Opo. Ano nangyari? Nung yun. doon ka? Po? Taga doon ka? Ano nangyari? Oo. Opo, tinamaan kami ng isa sa pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Oh no, okay. Opo, kami po yung nasa sentro mismo, yung lugar po namin. Oo. Ano nangyari sa bahay ninyo nung 2020? Yun po, na wash out po kami nun eh. Oh no, I'm sorry to hear that, Ote. Opo. Okay, so naka-recover na kayo? Kamusta naman? Ngayon po, recover naman po. Pero nung mga pangyayari pong yun, parang, syempre po, na-wash out po kami yung bahay namin, wala na. Yung, alam mo yun, yung bahay niyo na doon ka tumira ng matagal na panahon, biglang nakikita mo, papag na lang. Parang ang hirap ng bumangon, para kayong bumalik sa parang bumalik kayo sa zero talaga, back to zero talaga. Okay. Hindi namin alam kung paano ulit magsisimula. Tapos, pagkatapos, parang nawalan na rin ako ng ganang mag-aral. Pagkatapos ng pangyayaring yon. And then sabi ko, siguro ganito na lang talaga. Siguro stop na lang siguro ng pag-aaral. Pero good thing din po, kasi sa kabila ng na yon, yung pag-iisip ko na parang ayoko na. Kasi ganito na lang palagi, kahit anong pilit mong parang ganito ba talaga yung buhay ko? Parang ang hirap, lalo probinsya. Good thing din po nung pag-iisip ko na yun na ayoko na mag-aral, sakto naman, may dumating na na Canadian team. Na tumutulong sila sa sa mga nasalanta. Ang pangalan po ng team nila, Super 7 Canadian Team. Oh, wow. Ano to? Private organization? Private po sila. So anong ginagawa nila dun sa area ninyo? Kasi po, meron po kaming taga sa amin na nagtatrabaho dito sa Canada. Kumbaga, dito na siya nakabase ngayon. Tapos, parang sinabi niya yung nangyari sa lugar namin na, inabot kami ng ganitong bagyo. Parang lahat ng bahay doon na wash out, kailangan ng supply. Kaya napunta po sila sa lugar namin. Parang nagtipon-tipon po sila. Okay. Anong naging role ng grupo na yan sa iyong pagpunta dito sa Canada? Napakalaki po. Ito po yung tinatawag kong life-changing po talaga eh. Ano nangyari? Sige, kwento mo. Yun po,
noong una hindi ko pa siya sineseryoso. Dahil ano lang ako eh, average student lang po ako eh, kung ano, hindi po ako yung talagang matalino talaga na ano eh. Okay, okay. O Pero tapos? willing talaga akong, gusto ko talagang magtapos ng pag-aaral kasi lahat na nga po ginagawa ko eh. Nagbebenta ako ng manok eh. Mhm. Nagbabayan sila ako ng motor, kung ano-ano na lang pagkakitaan sa Pinas para lang mairaos. May katulong naman po ako yung tita ko po kasi wala po akong magulang eh. Oh, okay. Both parents ano, Ote, bale sino nagpalaki sa'yo? Paano ano? Ang nagpalaki po sa akin yung tita ko po, tsaka I yung lola see. ko. Alright, alright. Okay, so ano, pinag-aral ka ba? Naging scholar? Ano nangyari? Opo, second year, parang yun na nga dumating yung bagyo, nag-iisip na ako na parang ayoko na mag-aral. Tapos dumating yung Super Canadian Team. And then pagkatapos po nun, parang sinabihan po nila ako na ano, dahil nandun po ako nakatira sa inisponsoran nilang barangay, tinanong po nila ako kung gusto mo bang umano sa scholarship, parang pumasok sa scholarship ng Canadian Team. Oh. Parang yung una na may doubt pa po ako eh. Kasi alam mo naman wala nga po akong scholarship sa gobyerno natin eh. Tapos bigla akong mapasok sa, Magduda ka din ano? Okay, po, okay. nagduda ako nung una. Oo. At saka ano yan eh, Canadian Team eh. Siyempre iba din yung ano nila eh. Standard nila kumbaga eh. Oo. O tapos, o ano nangyari? Pero sinabihan naman po ako na, hindi, wala naman silang ano. Ang goal lang nila, dahil nga sinalanta kayo ng bagyo, ito lang yung natatanging paraan nila para at least kahit pa paano, ano ba daw, tawag doon, parang mairaos nyo yung ano ba, Makatulong makarecover sa inyo. makarecover, oo. Oo. Tsaka malaking tulong ang ano, ang education. Oo. Yun talaga eh, di na makakagaw sa yun eh. Okay. So in short, tinuloy mo na, no? Hindi na natuloy Opo, tinuloy mo na yung pag-aaral mo. Okay, buti. Tapos nakapagtapos ka. Agriculture pa rin, tama ba? Anong opo, kurso bale natapos mo? opo, agriculture major and animal husbandry po ako. Nice! Okay. O tapos, after you graduated, meron pa bang extended tulong? Sige, may sasabihin ka. Go ahead. Opo, pagkatapos po nun, na graduation ko, kasi meron din silang ginawang ano eh, world housing. Alam niyo po yung tinatawag na pabahay. Of course, oo. May Opo, pabahay din para sa inyo. opo, sa barangay po namin. Okay, ang galing naman, oh. That time, doon ko na-meet yung owner nitong restaurant po na pinagkatrabahuhan namin. I see. Yung owner, yung employer mo, parte ng Opo, organisasyon nila. opo. Kasi parang I pumunta see. sila ng ano, chinek nila yung mga bahay sa lugar namin na naipundar nila para sa mga tao. At saka kinita rin nila yung mga scholar nila doon, mga estudyante nila na pinapaaral. Oh, nice. Oo, kaya Nakakatuwa mo naman, ano? hanggang ngayon nga, nung hanggang uuwi na kami, nagbabacktrack parang naiiyak pa rin ako kasi ano eh, unexpected talaga yung nangyari. Oo. Okay. So, Dahil, naka-graduate ka na. opo, Tapos, na-meet mo na tong, ano, yung employer mo sa Pilipinas. Ano approach sa'yo? Paano nangyari na kinuha ka nila para ganito po yung makadating? nangyari nun eh. Galing po ako ng bayan dahil nagbabayan sale po ako ng ano, ng, alam mo yung mga manok, mga rabbit, Oo. yung mga pinapost ko po online. Nag-deliver po ako nun. Tapos pag uwi ko ng bahay, nakita ko ang daming tao sa ano, sa basketball court. Oo. Tapos yun na, parang sinabi, oy, nandito yung parang ano, yung parang yung fundraising ng team na to, na binisita yung lugar natin para kitain yung mga bahay, i-check yung mga lugar na binilit nila, ganyan. Tsaka kitain yung mga student. Mm. Yung time na yun, sabi ko, uy, yun pala yung nag-ano, yun yung nag-sponsor, yung nagpa-finance ng ano, ng Correct. mga students, oo. Tuntua ako, kaya pumunta ako ng court, shake hands ko siya. Sabi ko, sir, thank you. Siyempre, Maraming, oo nga naman, pinag-aral ka nila, di ba? opo, Okay. opo. Tapos yun, nag-usap-usap lang kami ng konti. Siyempre, di ko alam, wala siguro talaga akong hiya. Yung mga, Tapos, ano lang po kami, kamustahan kami, ganito, ganyan, na ano. Tapos yun, parang ano lang naman po yun eh, para sa akin, parang pasasalamat ko lang po eh, na, sir, thank you, dahil sa'yo, graduate na ako ng college, parang ganito, ganyan. Tsaka wala naman sa isip ko na parang pagkatapos ng conversation namin, wala na. yun Parang, na yun. yun na yun, akala ko yun na yun eh. Tapos biglang,
parang 1 month ago, nung umalis sila sa lugar namin, bumalik sila dito sa Canada, parang nag-email sa akin yung isa sa team nila. Itong may-ari ng bahay ngayon, Oh. si Ate Joan. Nag-message siya sa akin na sabi niya, na-meet ka ni Mac, yung may-ari nga daw nitong na-meet ka ng namin, ng leader namin. Sabi niya, na gustuhan niya daw yung approach mo sa kanya, hindi ka daw nahihiya makipag-usap. Tapos isa ka pa sa scholar na pinapaaral namin. Sabi niya, kapag ka may pagkakataon na pagkatapos mo graduate, kung gusto mo, bibigyan ka niya ng chance makapag-work sa Canada. Oh, Sa nice. restaurant niya. Oh, galing naman. Amazing. Siya pa yung lumapit sa'yo, no? Opo. Nang wala kang, alam mo yun, wala kang idea, wala ka namang in-applyan, lumapit sa'yo yung trabaho. Opo. Okay. And I guess nung the that rest time is na his, yun, po ako, medyo nagdadalawang isip po ako noon. Kasi, agriculture yung trabaho ko eh. Agriculture yung, di ba? Tinatapos ko animal husbandry ako eh. Ang sabi naman niya, if you want to work in Canada as, sa restaurant, sabi ko, naku, kakayanin ko ba to? Oo. May doubt pa ako nung una eh. Pero sabi ko, Canada yung concept eh. Sabi ko, Canada. Tapos parang inano niya na ako ng yung sa sahod nga, ganito, ganyan. Wala pa naman akong alam sa mga ganun-ganun dati. Oo. Wow! Tapos nag-aano na sa isip ko. Parang sabi ko, grab ko na to, Canada na yung concept eh. Sabi ko kung ano mangyari sa akin doon. Sagot naman nila ako eh. Kumbaga wala naman akong babayaran eh. Oo. Isa pala yan sa gusto ko itanong, no? So, how was the whole processing nung iyong permit, pagpunta dito? Sagot nila lahat. Wala kang binayaran. Pati Wala po. airfare, processing fee, wala. Wala po. O, diba? Nakakatawa naman. At saka, isa rin po, yun nga isa motivation ko. Kasi kung wala naman ako eh, bakit pa ako hindi sa ganitong oportunidad? Oo nga naman. Basta makuha ka. Wala ka namang, hindi ka naman magsisinungaling sa profile mo. Eh, kung tanggapin ka, why not? Parang gano'n lang nangyari. Oo po. Yun nga po yung nangyari. Okay, o sige, fast forward na tayo ng konti. Dumating ka na dito sa Canada. Guys, by the way, no, si Otep is nasa bandang Ontario. Okay lang ba? Should we mention where specifically you are in Ontario? Okay po. Nasa bandang Zurich, Ontario. I've never been there to that part of Ontario. No? Okay, so kamusta naman ang pagkukook mo doon? Doon mo lahat natutunan, lahat? Opo. Ba? Opo. Medyo nakakatawa lang po yung kwento. At teka, may papakita pala akong picture mo. Nakita ko to sa iyong Facebook page. Opo. Ito yung kitchen ninyo dun sa restaurant. Opo. Yan. Actually, po siya eh. Restaurant siya, tapos may golf pa siya sa malaking golfer, po siya. Parang golf course and restaurant po. Oo. By the way, ikwento mo nga yung sinabi mo sa akin kanina, itong dalawang kasama mo sa picture. Opo, yan po yung mga kasama ko ngayon, mga bago po. Kumbaga bagong pasok po sila. Tinetrain mo para papalit sa'yo. Tama ba yun? Ganun na rin po yung mangyayari po eh. Oo. Kasi paalis na rin po ako ng August. Kumbaga parang tinetrain sila para alam nila yung gagawin kapag umalis na kami. Oo nga. O sige, hold on pala no guys before we proceed. Guys, meron ding social media account si Otep. Baka naman gusto nyo ring i-follow. Ito po ang kanyang Facebook page. Hanapin nyo Joseph Tapar. Okay, hindi nyo makikita yung Otep. Ito po ang kanyang YouTube naman. Magkaiba ang pangalan, Ayan. Kakaumpisa pa lang niya. Channel ni Otep. PH po yung dulo, Ayan. Sige, kung gusto niyo maki-update sa kanya magiging journey, i-follow nyo. Okay, after this episode. Okay. So how was your experience working in the restaurant? Yun nga po, nung una, medyo pa ako eh. Nasa wondering stage. Kumbaga nung unang pagpasok, medyo pa talaga eh. Pero medyo maalog pa talaga eh, nung unang pasok ko ng restaurant na yun. Kasi unang-una, mga foreign yung kasama mo, yung mga Canadian eh. Yung pagdating ko dito, yung English ko medyo, alam mo yung English po na na may pagkabarok. Oo. Ganun nag-uumpisa ang marami. Ngayon, natuto ka na. Oo, medyo tigas pa ng tigas pa ng accent ko nun eh. Pag una pagpasok ko na po ng restaurant, ang una pong pinagawa sa akin dishwasher.
Alright, alright. Okay. Dishwasher po. O tapos, paano nag-transition na into cook? Ano po, parang month din parang 1 month after, parang ano na ako, nilipat ako sa salad station naman. Yung parang mag-ano ka na ng salad. Parang pakunti-kunti, yun yung kagandahan doon. Pinakunti-kunti ka nila, hindi ka nila binigla agad na ano. Dishwasher, kapag ka nagagamay mo na yung dishwasher, nilipat ako sa salad station. Oo. Tapos after ko mag-salad, yung medyo kontrolado ko na yung ano, alam ko na yung gagawin. Sinabihan naman ako na gusto mo mag-pizza station. Sabi ko, yes. Kaya ko lahat na kasi may ano lang kami. Parang remaining time lang kami dito sa Canada Kumbaga, lagi ko naman sinasabi sa kanila na, ano yun, kung ano yung pwede nyo may turo sa akin, pakita nyo na. Sabi ko dun sa ano. That's a very nice mindset to have, ano. Speaking of mindset, okay, nung pumunta ka pala dito, Otep, ano ang nasa isip mo? Nako, ano ba? Ito na ang pagkakataon ko to maybe live and work in Canada permanently. Baka ito na yung ano ko, entry ko. Or nasa isip mo rin ba na hindi, ang kontrata natin, 2 years, okay din sa akin umuwi, mag-iipon lang ako. Anong nasa isip mo nun? Nung una po, sobrang saya ko. Kasi sabi ko, ito na, yayaman na ako. Sabi ko, ganun yung ano Okay. Ganun yung ano ko di ba? Pag nasa Pilipinas ka, lalo probinsya ka, tapos Canada yung concept. Isip ko agad na, nung nag-convert na ako agad doon, sabi ko, ang laki nito, magiging mayaman na ako. Wala pa yun yung mga hindi ko pa alam yung mga rent, yung mga ganyan-ganyang utilities na ano, kamusta naman yung computation mo? Tumugma ba sa sabi mong yayaman ka na after 2 years? Ano po halos parang 30%? Sige. Okay, balik tayo dun sa tanong ko, no? So, ano yung mindset mo going into Canada? Ano goal, longer term mo na goal, kumbaga? Yung mindset ko lang po talaga nang pumunta kami dito is, yun nga, iniisip ko na parang ito na yung babago ng buhay ko, yayaman na ako, may iahon ko rin yung mga pamilya ko sa probinsya, parang ganun yung mindset mo nun Baka kahit papasukin ko. Baka kahit aaralin ko, parang ganito. Pero yun nga, maganda naman yung nila, yung pakikisama nila. Okay. Parang tinuruan naman nila ako na ganito yung gagawin mo kapag ka nandito ka na. Kapag kaharap ka sa tao, kailangan confident ka. Yes. Parang, pinakunti-kunti nila ako ng ganun. Kaya parang natutuwa din ako sa restaurant nito kasi life-changing talaga. Yes. Kahit na syempre, hindi ka nila ma-extend sa ngayon, no? How did that conversation happen pala? Nung eto na, kailan ka ba sinabihan na, nako, talagang tayo, strictly dun sa 2 years contract, hindi ma-extend, sige nga, balikan mo yung mga araw na sinabihan kayo nun. Parang kasi yung trabaho namin dito, lang siya, kumbaga seasonal, dahil restaurant po siya and golf course. Yes. Kumbaga kapag ka winter, alam mo naman po pag winter, hindi na masyadong nalalabas yung mga tao. Lalabas man yung mga tao, kakain sa restaurant. Minsan po meron tayong tinatawag na parang snowstorm. Yung nagbi-blizzard, yung parang hindi lumalabas yung mga tao talaga kapag gano'n. Pag ganun pong panahon, winter, nahihirapan po sila ang hanapan kami ng oras. Kasi kapag may kontrata kami na parang 40 hours per week, dapat, kailangan nila yung masustain. Kasi nakalagay yun sa kontrata Correct. Opo. Kaya parang medyo nahihirapan sila sa ganun kapag winter time. Pero dahil yung may-ari nitong pinagkatrabahuhan namin, siya yung parang nagdala sa amin dito. Kaya parang nila, kailangan nilang tapusin talaga yun. Yung kontrata. Talagang nag-comply talaga sila doon sa kontrata. Very nice naman. And I think what you're trying to say is, naiintindihan mo kung bakit hindi na kayo ma-extend. Kasi nahihirapan siguro nga sila to give you the hours na nandun sa kontrata. Okay. Nag-try ka ba maghanap ng ibang employer para makastay ng mas matagal? Or maybe nag-explore ka ba ng PR pathway? May ganun ba? Opo. Actually, ayun po yung pinag-usapan namin kanina Until now po, nagpapasa pa rin kami ng resume sa farm kasi yung pinipilit ko ngayon sana makapasok po Oo, with your background, malay mo. Tama. Opo. Meron nga po akong siguro 4 na po yung napasahan naming farms.
And then, yung isa po, hindi ko na lang po babanggitin yung kumpanya. Ano na po ako, parang hindi naman, sinabihan niya po ako na ito, hindi naman to guaranteed, pero dahil nga gusto mong makapasok sa farm, bibigyan kita ng background kung paano ba nag-work yung farms. Parang ganun. Turkey farms naman po sila. Okay. Anong gagawin niya? Ano, ibig sabihin ba mukhang Parang i-interview ano po, ka for parang the job? actual job interview, parang ganun po yung nangyari. Oh, okay. So ngayon, nagbibigay ka ng resume. At the same time, you are ready to leave by August kung Opo. wala pang bumalik sa'yo na Opo. employer. Oo. Parang ano lang kasi, yung sinasabi nga nila na ano, yung parang kung ano yung mag-i-stick na ano, parang kukuha ka lang ng tawag doon, parang kukuha ka ng contact ba? Yung mga contact. Oo, mali mo. Yan po yung kailangan talaga eh. Oo, okay. So how do you feel about it, Otep, na baka there's a big chance that you might have to go back to the Philippines? Anong nasa isip mo? Thankful, malungkot? O sige. Sa ano po, sa ngayon po ano eh, kumbaga 50-50 eh. Oo. Dahil masaya na uuwi ako ng Pilipinas, at the same time nakakalungkot. Dahil alam mo po yun, yung pakiramdam na siyempre 2 years ka na dito sa Canada, nagbi-build ka na ng relationships sa mga tao. Tapos bigla kang, ayun, matatapos na bigla yung kontrata mo. Minsan nga nakakalungkot kapag kikwentuhan kami ng mga katrabaho ko sa restaurant, ng mga Canadian, na sabi ko, hanggang ano na lang ako, hanggang ganitong araw na lang ako. Pauwi na ako ng Pilipinas. Parang narulungkot din sila na, ano yan, uuwi ka lang ng Pilipinas, tapos babalik ka. Sabi ko, hindi eh. Hindi ko rin, kasi, ganun, ano lang ako eh. Kumbaga, temporary foreign workers lang ako eh. Pero sabi nila, ano yun, hindi naman nila alam yung mga ganun. Hindi nila alam. Oo. Mga Canadian sila eh. Sabi ko, hindi nyo maiintindihan ng ganitong kasi taga dito kayo eh. Pero yun nga, nakakalungkot na Tsaka at the same time, yung iniisip mo yung anong gagawin ko sa Pilipinas, pag uwi, magsisimula naman ako ng panibago. Yung ganun pong mga ba. I see. Etong paghahanap mo ng bagong employer, Otep, ngayon na lang ba to dahil alam mong hindi ka na ma-extend, or throughout or earlier ba? Sinubukan mo rin maghanap? Kalagitnaan, earlier, Opo, last year pa po, nagpapasa na kami ng resume. I see. Okay. How about PR pathway for cooks dito sa Ontario? Ano ba, na-explore mo rin ba yan? Meron ba? May paraan ba para ma-PR with your experience as a cook? Actually, nag-apply kami ng sa OINP. Sa OINP, parang tinatawag nila na express, nakalimutan ko. Expression of interest. Opo, expression, EOI. Opo. Oo. Pero, nag-try din po kami magpasa, pero hanggang ngayon po, wala pa pong response. I see. Okay. Guys, take note naman, 'di ba? Yung aming title ay Goodbye Canada for now? Question mark. Kasi nga naman, why not? Actually, si Otep, sabi nga niya, namimigay siya ng resumes ngayon. Kasi malay natin, pag umuwi ng Pilipinas, doon siya i-email o makakuha ng communication from any of the employers na sinabitan niya ng resume. So, you would like to return? Tama ba yun? Ano ba ang goal mo? Kahit sa Pilipinas ka, tatry mo pa rin mag-apply pa? Opo. Opo, yun po talaga yung yung plano ko po sa ngayon. Pagka umuwi ako ng Pilipinas, if possible na may mag-contact sa akin, bumalik ng Canada, sabi ko, why not? Kasi alam ko na eh, kumbaga naranasan ko na yung dito eh, buhay dito eh. Kumbaga naka-step up na ako ng 2 years eh. Oo. Kaya parang sinasabi ko, kaya sinasabi ko nun, sabi ko, kaya kong mag-Canada. Talagang lang talaga ngayon, medyo mahigpit lang talaga ngayon. Nandito lang talaga ako ngayon sa sitwasyon na kung kailan mahigpit ngayon sa mga papers. Oo nga. Did you ever consider, kasi alam naman natin yung ibang kababayan natin habang naghahanap ng trabaho, try ko muna kaya mag-extend ng visitor para mas maraming time mag-apply ng trabaho, tapos saka na lang aalis pag may tumanggap na. Naisip mo ba gawin yun o hindi na? Ngayon po itong may-ari po ng bahay, ganun po yung iniisip namin na parang mag-a-apply kami ng tourist visa. Para at least habang naghihintay parang nagpapasa ka. Pero kasi ang alam ko, kapag ka tourist visa ka,
and then nag-apply ka ng work permit, parang kailangan mo pa rin po umalis ng ng Oo, country. oo. Guys, ganito po yan for our viewers Obviously, as tourists, you are not allowed to work. But, nakausap po yung ilang mga abogado nating na i-interview lagi, pwede ka mag-apply. Okay? Pero pag meron na pong employer na nag-express ng interest na kunin ka, tama si Otep, kailangan mo Umuwi. pa rin talagang Umuwi. umalis. Oo, para pumasok ka ulit. Ganun po ang sitwasyon. I see. So, you're also thinking about it? Doing that? Ano bang, Sa ngayon po, parang, yung kagaya nga na sinabi ko, napag-usapan namin siya kanina, and then nakausap ko rin naman po yung itong may-ari ng bahay na hanggang August lang talaga kami dito eh. Kaya sabi ko, hanggat, kung hindi makahanap talaga ngayon ng, uwi talaga kami. Oo, At okay. sabi ko naman sa kanya, ready naman ako, ready naman yung kasama ko either way kung uuwi kami. Dahil itong 2 years nga po parang lang to. Kumbaga, hindi ko naman iniisip na ito na yung end eh. Sabi ko, pa lang to? Testing pa lang to, kumbaga. Oo naman, guys. No, Opo. batang-bata pa si Otep. Dumating siya sa Canada, only 23 po. 23 years old. O ngayon, 25 years old, pauwi siya. Ang dami mo pang oras. No, pwede mo pang pagandahin ang iyong profile. Malay mo, 'di ba? Pwede ka pa makabalik nga naman. Yung pagpunta ko dito talaga, ang goal ko lang naman, tinesting ko lang din yung sarili ko eh. Sabi ko, Canada yun eh. Parang sabi ko yung English ko ba, parang tinry ko talagang kaya mamuhay sa Canada na kasama yung yung mga Canadian, yung parang mga ganun. Oo. Yun yung talaga yung goal ko talaga eh. Yung parang makapag-ipon, tapos at the same time, ma-improve ko yung communication skills ko na English, parang ganun po. Kaya parang sabi ko, kaya ko pala. Sabi ko, nasurpass ko siya, sabi ko, kaya ko. Talagang ito na napunta lang talaga ako sa pagkakataon na higpitan. Pero alam ko, hindi pa ito yung huli. Iyan. Actually, parang nasagot mo na rin yung iniisip kong last question, no? Kung ano yung biggest lessons learned mo, ano ngayon bibit-bitin mo pa uwi ng Pilipinas na natutunan mo dito sa Canada. Yun na yun. O baka may gusto ka pang idagdag. Yung mga nabanggit mo, magaganda na rin yun, ano? Ko lang talaga, yung, kung baka meron ditong manonood ng mga nagbabalak na pumunta ng Canada, no? O kaya yung mga iba nag-iisip pa lang. Ang payo ko lang talaga, wag ka mahihiya. Dapat walang hiya tayo dito dapat talaga eh. Oo, yung walang hiya, dapat confident. Hindi yung isang walang hiya, yung isang walang hiya. Pero yung walang hiya na in a good way talaga. Oo, well, thank you so much, Otep, for sharing your story. Bago ko pala po yan, shout out ko lang po pala yung namin, yung Pinoy Tambayan. Ay, nako po, nandun lang ako nung isang araw, Hello boys. Shout out po sa mga sa mga kuya ko diyan sa Pinoy Tambayan. Maraming salamat po palagi sa mga advice niyo, mga kuya. Ang dami ko na po natutunan. Okay, Otep, good luck sa'yo. And who knows, mag-usap ulit tayo in a few years or months pag makabalik ka dito sa Canada, diba? Okay, we will end this episode here. Thank you, everybody. Follow nyo yung mga social media sites ni Otep. Balikan nyo na lang kung gusto nyo i-follow yung magiging susunod na kabanata ng kanyang buhay. Mali mo rin, mapunta ka sa ibang bansa, Otep, diba? Oo nga po eh. Pala, sa mga, baka rin po may mga nanonood dito na nangangailangan kayo ng worker dyan. Message nyo po ako. Samantalahin ko na po, madam. Why not? Who knows? Okay, so we will end this episode here. Thank you, everybody. I'll see you guys in the next one. Thank you, madam. Thank you, Otep. Thank you po.